Hoy, Pilipinas! Magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. At si Kibuloy. Mukhang magsusuot na rin ng neck brace, Ka-Coffee. Bakit ganyan ng mga Pilipino, no? Kapag nadidisgrasya, kapag nakukulong, magpapanggap na may sakit. Totoo bang may sakit? Sabi nga ng mga netizens, sana matuluyan na lang yan, Ka-Coffee. Kasi daw, may sakit daw itong si Kibuloy. At naka-medical furlough ito, Ka-Coffee. Sabi nga sa balitang ito, baka naka-neck brace na yan sa mga susunod na araw kasi na-extend yung kanyang pamamalagi dyan sa ospital hanggang November 16 ata yan, Ka-Coffee. Na-extend po yan dahil medyo hindi po maganda ang kondisyon ni Kibuloy. Wow! Parang common na yan Erap, Gloria, yan, biglang hindi nagiging maganda ang kanilang medical condition. Itong si Kibuloy, kasi sabi ng kanyang abogado, active daw kasi yan si Kibuloy. Nasa dugo niya kasi yan, nagbabasketball, yung dugong atleta ba, parang naninibago daw ito kasi sedentary na. Pag sinabi mong sedentary, hindi ka na more of gumagalaw, di ba, nakaupo ka na lang dyan, syempre, preso ka na, bilanggo ka na. So parang naninibago daw po yung katawan ni Kibuloy dyan. Gano'n ba yun? So dapat i-allow sa ospital? Parang nakaranas na naman siya ng kalayaan kapag siya ay nasa ospital. Ano ba naman yan? Pero actually, grinat ng judge yan, hindi naman na hindi naman na makakalabas yan, makapunta ng ospital niya kung hindi grinant ng judge yan. Ako, doon na lang tayo, tingnan na lang natin, respeto na lang natin, Ka-Coffee, yung desisyon na ito. Kasi, nadaan sa technicalities nadaan sa diskarte ito mga abogado ni Kibuloy, kaya nag-grant yung medical furlough na yan. Init. Tuloy, pinagpapawisan tayo. Medyo nilalagnat kasi tayo kaya medyo naka-jacket tayo. Nasa balita, Ka-Coffee, ng Politico.com, baka naka-neck brace na sa susunod. Yun, hindi malabo yan, Ka-Coffee. Baka sa mga susunod na araw, makikita natin si Kibuloy na naka-neck brace na yan. Gabriela hits Apollo Kibuloy's extended medical furlough. Women's House Assistant Minority Leader and Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, syempre. Number 1 na kaaway ng mga Duterte yan. Number 1 na kaaway ni Kibuloy yan. So nagsalita si Arlene Brosas at dinidenounce niya o tinututulan niya itong selective justice and special treatment for doomsday pastor Apollo Kibuloy, whose medical furlough was extended until November 16. Meron bang selective justice and special treatment? Ako, honestly, Ka-Coffee, hindi ko siya tinitingnan na selective justice. Kasi yung mga ganyang remedies, available naman sa lahat ng bilanggo yan. It's just that, Ka-Coffee, kapag ikaw may hirap, syempre, hindi ka makakuha ng pwede rin naman, makakuha ka ng mahuhusay na abogado at gagawin lahat ng remedyo. Pero kapag ikaw ay nakaka-LL, sabi nga nila, nakakaluwag-luwag ka, lahat ng legal remedies, gagawin at gagawin mo yan. Ang problema kasi kapag mahirap ka, hindi mo maano yan Hindi mo, hindi ka, mahirap kapag venture into those legal remedies. Hindi ko naman tinitingnan ito na selective justice as compared sa sinasabi ni Brosas. Nagkataon lang talaga na nakitaan ng validity ng judge na humahawak dito sa kaso at inalaw itong medical furlough ni Kibuloy. This is a clear display of double standards in our justice system. I beg to disagree. Hindi naman siya double standard, Ka-Coffee. Dahil yun nga available naman lahat yan. Yung mga remedyo na yan, available sa lahat ng tao yan. It's just that hindi na u-open doon sa medyo mahirap. So, mas maganda pa siguro tingnan ito na lamang talaga ang mahirap, lamang ang mayaman kumpara sa mahirap. Magkaiba kasi yan kapag sinasabi mong double standard. Kapag sinabi mo kasi double standard yan, more of ang nagiging decision coming from the government or coming from the authority na pinapanigan ito as compared to other individual. I hope nagigets niyo ako, Ka-Coffee, yung pinupunto ko dyan. Hindi siya display ng double standards kasi available din naman yan sa mga mahihirap. Yun nga lang, dahil sa limitasyon nila, wala makakayahan, makapagbayad ng maraming abogado na gagawa ng mga diskarte, napupunta doon sa kung ano lang ang kaya nilang i-avail, di ba? Hindi nila na-avail itong mga other legal remedies. Siyempre, si Kibuloy, sa dami ng pera ni Kibuloy, sasamantalahin niya yan. Si Torion, di ba? Ilan ang abogado niya? Si Torion lang nakikita natin, pero napakaraming abogado niyan. Na i-avail nila yan, itong mga legal remedies na yan, kasi ginawa din nila yan Nung hinahanap pa ni General Torre, itong si Kibuloy, dyan sa Kingdom of Jesus Christ, napakaraming legal remedies ang ginawa nila yan. Kasi napakarami nilang pera. Ang tanong lang ngayon, totoo ba na may sakit yan? O baka nagsasakit-sakitan lang yan? O, ang sabi ng mga netizens, malubha na ba talaga yan? O bakit hindi na lang matuluyan? Di ba yun ang sinasabi ng mga netizens? Tuloy, iniisip nila yan.
Paano kung totoo? Sabi nila, yay! Totoo. Pero ayaw din ng iba eh. Sa totoo lang, yung mga galit kay Kibuloy, ayaw pa nila yumao itong si Kibuloy. Kahit malubha na raw yan, ayaw pa nila kasi gusto nila mag-suffer si Kibuloy sa bilangguan dito sa Pilipinas. Maranasan niya man lang yung hirap ng buhay. Kasi kung agad siya kukunin ni Lord, abay parang na-absuelto agad siya. Gusto nila mag-suffer man lang yan. 5 taon, 10 taon mag-suffer man lang at hindi niya ma-enjoy yung kanyang old age life dyan po sa loob ng bilangguan. Kanina, may nag-circulate online na delikado na daw po, malubha na daw po itong sakit ni Kibuloy kasi na-extend life-threatening daw yan yung keyword dyan kanina ka-coffee. Kumakalat yan na online na life-threatening po itong sakit ni Kibuloy. Siyempre, yung mga followers naman ng Kingdom of Jesus Christ, medyo nag-worry. Diba? Kinabahan sila, anong medical emergency ni Kibuloy? Bakit malubha na, etc. Mawawala na ba si pastor? Nagsalita ang abogado niya. Nag-clarify. Bakit nag-clarify? Headline ng ABS-CBN ka-coffee. Lawyer clarifies. Ayan, binigyan linaw ka-coffee ng abogado ni Kibuloy ang patungkol sa kanyang kondisyon. At ito daw po ay not life-threatening. Hay, nakahinga ng maluwag ang mga supporters ni Kibuloy. Hay, nakahinga ng maluwag ang mga kontra o kinukundina itong si Kibuloy. Kasi kung hindi pala life-threatening yan, after ng medical furlough na ito, maibalik na siya sa bilangguan, edi mag-suffer ulit siya. Diba? So medyo haba-haba yung buhay. Kasi yun naman ang wish nila Both ways yan Ang gusto nila, humaba pa yung buhay ni Kibuloy sa bilangguan para mag-suffer ito. Yan naman ang gusto nila dyan. Apollo Kibuloy's health condition which led to the jailed tele-evangelist receiving a medical furlough is not life-threatening. This according to the legal counsel of the Kingdom of Jesus Christ leader who sought to clarify circulating rumors. Bakit kasi? Sino ba kasi nagpakalat ng chismis na yan? Sa inyo din yan ka-coffee para makakuha ng simpatsya na malubha daw po itong sakit ni Kibuloy. Kasi yun, baka nga naka-neck brace na ka-coffee. Hindi naman daw po yan life-threatening. Huwag daw po kayo mag-alala. Sabi ni Atty. Torion. Sabi ng iba, sayang. Sayang daw. Kala ko life-threatening na. Hindi pala. Attorney Israelito Torion explained that Kibuloy's irregular heartbeat resulted from his active lifestyle. Meron daw pong irregular heartbeat. Paano yung irregular heartbeat? So kung tumitibok yan ng 80 beats per minute, pag irregular, 1, 2, 1, 2, 1, 2, gano'n, parang steps. May illegal heartbeat daw po ito ka-coffee. He used to play basketball a lot. Baka gusto pa patayuan ng basketball sa loob ng kulungan. He has an athlete's heart. And at times, when he becomes sedentary all of a sudden, then it has an effect on his physical constitution. Sabi po ni Torion. Yun naman pala. Kasi sanay Agile ka-coffee. Active si Pastor Siyempre, nag-MVP nga sa mga tournament ikaw ba naman, son of God? Susupalpalin mo ba naman sa basketball? Kaya sa mga paliga, siya may pinakamaraming puntos. Hindi natin makakalimutan yan. Ka-coffee, syempre, babalita lang SMNI MVP si Kibuloy, nakakuha ng ganitong number of points, etc. Halos siya lahat ang nakascore na. Diba? So, sanay daw kasi siya sa kanyang buhay. May athlete's heart ito. Tapos, all of a sudden, magiging sedentary na yung lifestyle. Yung hindi ka na pagalaw-galaw, parang nasa opisina ka na lang ka-coffee, no? Nakaupo ka dyan, computer ka dyan, wala nang physical activity. So, sedentary yung tawag natin dyan. So, naka-apekto daw po yan sa medical constitution. So, physical constitution, grabe yung term mo. Sa kabuuan, ka-coffee. Sa buong anyo ka-coffee ng kanyang pangangatawan, naka-apekto po yan. Kibuloy complained at chest discomfort. Nahihirapan huminga. Tama ba? Yan po ang kanyang nirereklamo noong November 7, which prompted the PNP General Hospital to examine him. National Police Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo said, chest discomfort. Baka ano lang yan, acid lang. Hinatala lang, di ba? Tayo doktor ka-coffee, no? Kibuloy's camp then filed a very urgent petition for medical furlough. Agad-agad Mabilis talaga Upon the order of a Pasig court, Kibuloy was brought to the Philippine Heart Center at noon on November 8. So kinabukasan ka-coffee. Biruin mo, bilis Nakakuha agad ka-coffee ng clearance yan mula sa korte. Sige, pwede nyo nang dalhin yan dyan sa Heart Center. He would likely to clarify that while it may be true that he has an irregular heartbeat, it is not life-threatening. Sabi po ni Torion. Kung hindi naman pala life-threatening yan, bakit urgent? Yung pagpa-file ninyo ng petition, nagugulo kayo dyan sa inyong argumento. Nagugulo kayo sa statement nyo dyan. And he also developed cough. Nagkaubo na.
Inuubos siya, and this is probably because of the poor ventilation in his detention cell. And yung CR niya, dibuhos pa eh. Wow! So ayaw nang dibuhos, gusto di-flash. Alam mo, napaka-inconsistent nito Torion, ka-coffee. Di ba kapag dibuhos yan, may physical activity ka dyan, magbubuhat ka ng timba, di ba? Di ba sabi nyo, kung di ba naman kayo damuho, ka-coffee, sabi nyo, naging sedentary. O paano lalabanan yung sedentary? Gawa kayo ng actions, movements, gawa kayo ng paraan doon, mag-exercise kayo, maglakad-lakad kayo. Yung CR mo na dibuhos, actually, activity yan eh, physical activity yan eh. O mag-igib ka ng tubig, hatakin mo yung balde, o mag-flash ka dyan, pag dumi mo, mag-flash ka. Hindi may movement yan, as compared to doon, sa di-flash lang, pindot ka lang. Diba? Yun ang sedentary. Tapos ayaw nyo, no? Naku, inconsistencies ka, coffee, ha? At gusto pa ata ng mas magandang ventilation. Paggawain lahat ng kulungan sa Pilipinas. Poor daw po yung ventilation. Sabi ng mga bitter kay Kibuloy, hayaan mo siya magdusa dyan. Yan naman talaga yan. Torion emphasized that Kibuloy, now over 70 years old, finds it physically challenging to clean his own toilet. Naku, hindi sanay ito ka-coffee. Pero sa basketball, kaya mag-basketball. Napaka-inconsistent ka-coffee dito ni Torion, ha? Hindi ko alam kung ako lang nakakapansin, pero napaka-inconsistent. Kung sinasabi niya na active ito ka-coffee sa physical activity, sa basketball, mas mahirap pa nga mag-basketball eh. Full court, Banik manaog ka dyan, kaliwa kanan, left right ka dyan, Grabe yung pagod mo dyan as compared to maglilinis ng toilet. Brush lang yan. Hindi sanay. Pero basketball pwede. Yun ang double standard definition nyo dyan. They have requested that the Philippine National Police permit certain gadgets to be placed inside this detention cell to improve ventilation. Yan ang entitled. Grabe naman yan. Kibuloy has been seeking hospital and house arrest. Wow. Pag ito ay grant yung house arrest, sarap buhay siya dyan due to a pre-existing medical condition, but the court has denied his plea. Dapat lang. House Assistant Minority Leader in Gabriela Party List, Representative Arlene Brosas alleged that Kibuloy's hospitalization was a clear display of double standards in our justice system. Hindi naman totoo yan. Yung sinasabi ni Arlene Brosas, magpakatotoo lang tayo, Hindi naman double standard yan. Yang sitwasyon na yan. Alam mo, strategy ngayon, si Inday nagsalita na rin patungkol dyan kay Kibuloy. Sabi niya, kung mapapatunayan siya, nagkasala, hindi parusahan siya. Kung mapapatunayan na hindi siya guilty, hindi palayain siya. Alam mo, style ngayon ni Kibuloy, magpakabait. Diba? Magpakabait siya para pagandahin niya yung record niya. Kasi pag nakaupo si Inday Sara Duterte, mabilis makalabas yan. So, 3 years na lang si PBBM. Yan na lang bubunoy ni Kibuloy. Kasi pag umupo si Inday, if ever, worst case scenario, manalo tong si Sara Duterte, makalabas yan si Kibuloy. At isang pwede nilang dahilan dyan, nagpakabuti. Kasi may ganyang program naman tayo, magpakabuti ka lang sa loob Imposible ka makalabas, So, feeling ko ganyan yung magiging strategy dyan Magpakabait siya si Kibuloy para pagdating ng panahon, mabilis siya makalabas. Kasi, idadahilan nila yan, may pre-existing medical condition, yung old age niya, yung pagkabuti niya. Lalo pa pag manalo sa pagkasenador yan. Ewan ko na lang, kaya nako, pag iboto nyo pa sa pagkasenador yan. Sabi ni Digong, ikakampanya na raw kasi magiging asset daw po ng gobyerno. Itong si Kibuloy, once na mahalal na isang senador. Ewan ko lang nasa sa inyo yan ka-coffee kung iboboto nyo yan. O siya, sige, anong sa inyo dyan? Anong opinion nyo ka-coffee? Ilagay sa ating comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee, mga nasa Facebook po na nakikinig po sa atin. Pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. Kung kayo naman po ay nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please do. Click lang po yung subscribe at hit nyo na rin ka-coffee yung notification icon para kayo po ay updated sa ating mga bagong upload. O siya, ako yung papaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik. Paalam po sa inyo. Bye-bye.